Saan ka tumatakbo? Patayin kita ngayon! Ang bata sa tiyan mo! Buksan ang pinto! May lakas ka bang tumakbo? Patayin kita ngayon! Buksan! Di ka makatatakas, Lou. Mas gugustuhin ko pang mamatay. Bakit ginagawa ang aking kurso? Ang pangalan ko ay mapag-aral. Hindi ba alam? Walang pangarap ang babaeng katulad mo. Para lang sa mayayaman ang pangarap. Magtrabaho ka, manatili ka sa bahay, alagaan ng baboy, ikakasal ka bukas. Walang hiya ka! Ang tagal namin ikinuha, ang ampon mong ito, para lang sa pamilya Santos. Magkaroon ng supling! Mahal kong asawa. Nanay, pakiusap. Magtatrabaho ako para suklian ang kabutihan mo. Pakiusap. Huwag niyo po akong ipakasal kay kuya. 18 pa lang ako. Maliliit ba ang sipin? Nung ganyan ako katanda, may anak na ako. Alam mo ba, magiging isa na kayo ngayon. Inumin mo. Inom! Huwag. Huwag. Matandang bruha! Huwag ka makialam! Lola! Lou, tumakbo ka. Oh, matanda! Uhaw ka na sa kamatayan? Walang hiya ka! Magiging isa kayong ngayong gabi. Hatakin siya papasok! Bilisan! Tumakbo? Walang hiya! Tumigil ka! Kahit tumakbo ka hanggang sa dulo ng mundo, hahanapin at hahabulin kita. Okura! Itso piso, ato 8 sentimo. Lola, salamat po. Magtatrabaho akong mabuti para makasama ka sa magandang buhay. Hindi ako instrumento para magkaroon ng supling. Isang linya lang ang Reyes. Kailangan may supling. Ikaw, pinapatay mo ako. May problema sa tubig. Boss Reyes, bakit ka napapawis ng husto? Tumakbo. Ang lakas ng loob. Pinapatay ako. Dapat hindi kayo pinadala sa UK. Naloko kayo ng mga puti. Boss Reyes, eroplano, barko, kalsada, lahat pinigilan ni Lola. Parang nakapreson tayo ngayon. Sakay na lang tayo ng tren. Ano? Boss Reyes, lumaki kang mayaman. Hindi ka nakasakay ng ganyan. Hindi ka nakaranas ng hirap. Alice. Baby, kailangan mo ng tulong? Anong ginagawa mo? Sino to? Kung makita-kitang mangharas ulit, papatayin ko yung ari mo. Umalis! First time na may nagtanggol sa akin. Okay ka lang. Salamat. Tang China. Ano ngayon? International Chinese Medicine Day? Hindi pwede. Baka tayo. Ang binti mo? Wala, di naman kailangan. Hindi pwede. Mahina lang. Ako, baka di ko kayanin.
Hey, bigay mo number mo. Hindi ko kailangan pera. Pera. Anong pera? Anong gusto mo pa? Bigay mo phone mo. Wala akong phone. Wala kang phone? May tao pa bang walang phone na yon? Maliban na lang kung galing ka sa probinsya. Galing ako sa Baryo Maligaya. Di ko akalain na galing ka talaga sa probinsya. May problema ba dun? Wala, nagkakamali ka. Si Antonio. Mabilis din tumakbo ang batang ito. Boss Reyes, habang ikaw ay abala kahapon, di din ako nakatulog. Sa wakas, nakahanap ako ng pribadong eroplano palabas. Hindi na tayo alis. Ano, kuya? Napuyat ako para dito. Sasabihin mo lang na di na tayo alis. Tulungan mo akong hanapin ang isang tao. Sino? Milo Santos, bagong Taylor. Galing sa Baryo Maligaya. Sana tulungan niyo siya. Itong workstation mo. Bakit kinuha ng factory ang isang probinsyana? Di kaya puro pagputol lang, alam niya. Kahit ayaw yung sa probinsyano, pareho lang tayo na nagtatrabaho dito. Probinsyano? Kulo ka. Sige na, walang pinag-aralan at koneksyon tayo. Anong ipinagmamalaki niyo? Huwag na kayong matawi! Di ba kayo makakapagtrabaho? Hey, siya ang kilalang konektado. Huwag kang makipag-away sa kanya. Nahanap na, boss. Ang babae na hinahanap mo ay si Marilu Santos. Sila po taong gulang. Kahapon ay nag-report siya sa Elegant Apparel Factory. Puntahan ang factory. Hindi naman. Isang beses lang. Triplets? Sigurado ka bang kalala mo? 3 inosenteng buhay. Masyadong malupit ba? Kung magsumikap lang ako, sigurado mapapakain ko ang 3 anak. Mag-ingat lahat. Si Boss Reyes ang bagong mayari natin. Pupunta dito para mag-inspeksyon. Ayusin niyo inyong sarili. Maghanda lahat. Hindi ba siya si President Reyes ng Baybayin? Si Antonio Reyes? Hindi ko akalain, makikita ko siyang personal. Ang kwento ng prinsipe at manggagawa, magiging totoo na... Huwag kang mamarap, umalis na. Baka si Boss Reyes dumating para sa akin. Hindi ba siya nakasama ko sa tren? Kapag ininom ni Boss Reyes, ako na ang Mrs. Reyes. Hey, anong ginagawa mo? Opisina ng presidente. Pwede nang pumasok? Ako ang anak ni Manager Santos. Ano meron sa anak niya? Parang tauhan lang din. Magtrabaho ka. Boss Reyes, itong pinasa ni Miss Santos, ang report ng mga materyales. Papasukin mo siya. Boss Reyes, kung walang problema sa report, pwede na mag-order. Kayang muli. Bakit tumakbo ka noon? Ako,
Naabutan na ako ng tren. Nirason mo ako muli. Hindi ako. Walang kwenta. Parang namimiss mo yun sa tren. Boss Reyes, buntis ako. Kung pipilitin mo ako, 4 kaming mamatay. A Pat? A king? Sa agwat namin, paano niya tatanggapin ng mga bata? Siguradong ipapalaglag niya. Hindi. Apat ang aling lahi kami. Wala pang 3. Isa lang hirap na. Kung wala na kayong kailangan, una na po ako. Makatok muna papasok. At hipabot, pihan kung mask. Protective suit at earplug. Panatilihing bukas ang bintana. Para... Bakit? Walang bakit. Tingnan niyo to. May babae malande sa factory natin. Walang boyfriend, pero buntis na. Baka naging kabit siya ng isang lalaki. Walang katotohanan. Ikaw na malandi. Dapat ikaw na lang umalis dito. Opo, tanggalin siya. Hoy! Walang pakialam ang kumpanya sa buhay pamilya. Lalo na hindi natin tatanggalin ng empleyado dahil lang sa pabubuntis. Sa aking factory, hindi pinapayagan ang pang-aapi sa buntis. Violators, tanggal agad. Salamat po, Boss Reyes. Okay, magtuloy na kayo. Kahit hindi siya fiancé ni ate, akin pa rin siya. Bakit siyang nabuntis ng putang inang to? Marilu, para sa iyo. Bilang empleyado ng Reyes Group, paano walang cellphone? Kung ganito, para bang ako kuripot na boss? Salamat po, Boss Reyes. Sa buong buhay ko, first time ko tumanggap ng regalo. Uy, ang tatay ng bata napakababa naman. Buntis ka pa, pinapagtrabaho ka. Medyo... aalis na po ako. Maganda siyang babae, pero ang pangit ng taste niya sa lalaki. Alis! Uwalis ka! Bakit kayo nagkating? May ganitong kahihiyan, may mukha ka pa kumain dito. Kung ako sa'yo, nagtago na ako sa lupa. Buntis ka pa, pinapantrabaho. Siguro iniwan ka ng lalaki. Walang nagmamahal sa'yo. Susugan kita. Ipatapon mo na lang ang bata. Baka gusto mong ipanganak siyang walang ama at magtrabaho kayo sa kalsada? Ako ang aalagaan. Supervisor Cruz! Marilu, para sa'yo, ikaw, buntis ka talaga? Opo, Kuya Ramon. Promise mo, wag mo sabihin sa probinsya na nagtatrabaho ako dito. Takot akong bawiin nila ako para magpakasal. Huwag kang mag-alala, mananahimik ako. Para kay Marilu ito ni Boss Reyes. Bigyan mo siya mamaya. Opo, ma'am. Probinsyana pa. Gusto pa gamitin ng bata. Managinip ka na lang. Kapag ininom mo ito, maghihilo at magtatae ka. At magdurugo ka. Magkikita kayo ngayong gabi ng iyong patay na bata. Marilu, ang sarap ng sabaw mo. Bakit wala kami? Kainin mo na lang. Wala naman akong ganang kumain ngayon. Ang bait mo naman. Uminom na ako. Kung alam ni Marilu na may lason, bakit pa niya ibibigay sa'yo? Pinigay ko pa lahat ng loob. Buntis na siya ngayon ng anak ni Boss Reyes.
Paano kanya papansinin? Mary Lou, hintayin mo lang ako. Abangan mo ang parusa mo. Ano to? Anong nangyari? Kailangan ng tulong? Kuya Ramon, sira ang makina ko. Tingnan ko. Sige. May tools. Meron. Pwede ba to? Pwede. Oo nga. Itong number ko, save mo na. Kung may problema, tawag ka. Sige. Ganyan ba i-save? Bakit may isa pang number? Boss Reyes, bakit tayo bumili ng marami pang buntis? Bumili pa ng fetal Doppler at blood pressure monitor. Ilagay sa factory. Wala na pong fetal Doppler at blood pressure monitor. Masyadong maipit. Kung may labi sana. Di pa rin makapasok. Baka magka-problema sa sobrang friction. Magharap na lang ng lubricant. Okay na. Gutom ka na. Naiwan ko pa sa'yo ang isang hita. Lou, tingnan mo. Huwag na. Kainin mo na lang. Sino ang nag-schedule na yon? Pinag-night shift ang buntis? Si Boss Reyes, sobrang maalaga sa buntis na ito. Hindi ko din alam. Bigay mo ang numero ng tatay. Papapuntahin ko siya. Ako ang ama ng bata. Wala nang kailangan gawin si Boss Reyes. Wala yan. Totoo ba? Hindi ka man lalandi. Walang hiya ang babae. Milandi ka, pero buntis sa iba. Huwag natin tiisin. Para sa akin, tanggalin siya. Pasa mo ang utos. Mula ngayon, lahat ng buntis sa factory bigyan ng supplements at cash benefits. Boss Reyes, hindi ba ikaw ay... Buntis na, pero nagtatrabaho pa para sa factory. Ang katangiang ito, hindi ba nararapatiga lang natin? Baka naman ito ay... over na. Si Antonio Reyes, walang kinikilingan. Opo. Pwede ang supplements, pero bawal ang hita ng manok. Tsaka mula ngayon, huwag banggitin si Mary Lou sa harap ko. Irritating siya. Opo. Miguel, anong ginagawa nyo? Hindi pinapapasok, hindi empleyado. Hanap namin! Papasukin nyo kami! Mary Lou, labas ka dito! Labas! Lumabas ka! Tito, tita, ako po ang boss ni Mary Lou. Wow! Ako ang nanay ni Mary Lou. Siya ang asawa ni Mary Lou. Umiiwas siya sa kasal. Uwiin namin siya ngayon! Natawagin ko siya. Grace, oras na para makiganti kay Mary Lou. Grace, hello? Nasaan ka ba? May nangyari ba? Grace, hello? Marilu! Uwi ka ba yun para ikasal? Umalis! Umalis? Uwi na! Uwi na! Uwi na? Umalis na sila. Kung makita ni Boss Reyes,
Si Marilu kasama ang ko. Ano kaya ang reaksyon niya? Hindi! Ayoko! Ipapakasal kita ngayon! Ipapakasal na! Boss Reyes, parang hindi pumasok si Marilu ngayong hapon. Hindi pumasok? Oh no, Boss Reyes! Kinakita ko lang. Si Marilu at si Supervisor Cruz nag-date. Si Marilu ay sobrang ganda. Kaya pala nahulog si Supervisor Cruz. Date? Bakit hanggang ngayon hindi pa bumalik? Nag-date ang dalawa. Siyempre, magkakaroon ng... Paano naman magiging mabilis? Tapos ka na sa trabaho. Umalis ka. Nanay, sa lahat ng taon, walang pagmamahal man lang. Bitawan mo ako! Tanggalin mo ang pantalon! Magkakaroon na tayo ng honeymoon! Tabi! Tanggalin ang pantalon! Bibo! Hindi sa'yo! Sa kanya! Magkakaroon ng honeymoon. Anna! Mahal ka namin! Nasa hotel siya? Okay. Wala ka nang alalahanin ngayon, tama? Puntahan ang hotel. Buntis ako. Kung ayaw niyo mamatay kaming apat. Ano? Sisihin mo ang nanay mo! Kung hindi lang, ang nasa tiyan mo ay abo namin! Walang utang na loob ka! Pinagtiyagaan mo mabuntis ng anak ng iba! Nanay, babayaran ko ang utang na loob ko. Pakiusap, huwag niya akong ipakasal kay kuya. Umalis ka! Pinagtiyagaan ka namin dahil gusto namin na magbigay ka ng apo sa amin. Kung hindi, saan kami kukuha ng 500k na dowry? Nanay, kumikita na ako ng 5k kada buwan. Nung nagastos niyo sa akin at ang dowry ni kuya, ibibigay ko sa inyo. Tapak na! Magaling palang magbuntis. Mula ngayon, magbigay ka ng maraming apo sa amin. Hama! Patayin ko mga bastardo mong yan! Para hindi na magbayad sa ospital! Patayin ang bastardo! Pulis! Ah! Habulin! Nanay! Tatay! Saan ka tumatakbo? Maniduto! Be sure ka! Nanay, tatay! Antayin niyo ako! Tatay! Buksan ang pinto! No, buksan mo! Umatras ka pa! Patayin kita ngayon! Ang bastardo mong yan! Buksan! Lumayas ka! Lu, buksan mo! Umalis ka! Lu, huwag tumakbo! Huwag kayong lumapit! Kung lumapit pa kayo, lilantad ako! Walang hiya ka! May lakas ka bang magbanta? Maglakas loob ka! Subukan mong lundagin! Nandito! Marilu! What? Boss Reyes! Bakit nandito si Boss Reyes? Sino ang nagpahirap sa'yo? Ang ipinagbubuntis niya ay bastardo mo! Gusto mong dalhin si Lo? Walang paraan! Bigyan mo muna kami ng 500,000 pangpakasal! Okay, bigyan ko kayo ng 500,000. Tatay! 500だ! Ashikaso mo na to. Walang problema, boss. Suntukin sila. Salamat po, Boss Reyes. Marilu, huwag kang umalis ng walang paalam. Hindi ko gustong maapi ang aking empleyado. Lu,
Ayos ka lang. May mukha ka pang bumalik. Kung hindi mo maprotektahan silang mag-ina, umalis ka na. Hindi siya kasali. Pinagtatanggoy mo pa rin siya. Okay. Akala ko lang may pakialam ako. Uy. May sakit talaga ako. Gabi-gabi pa akong tumakbo para ilita siya. Walang kwenta lang. Dapat hindi mo siya pinansin. Sumasayaw at kumakanta pa siya. Parang nagpapakita siya. Walang kwenta. Hindi pasado. Ngunit ma'am, ginawa ko naman ang disenyo. Ma'am, disenyo ko po ito. Paki-check po kung pwede. Sige, umuwi ka na. Hindi ko akalain na marunong siyang magdisenyo. Wow, Lu! Marami ka nang nagawa. Ako, hindi pa tapos. Ilalagay natin lahat ito mamaya. Lu, nakita ko sa inyo mahirapan kayo maligo. Kinuha ko kayo ng mainit na tubig. Gamitin nyo sa gabi. Kuya Ramon, hindi ko kailangan... Ako na ang tatanggap nito para kay Lu. Gabi-gabi siyang naghuhugas buhok. Wala siyang mainit na tubig. Tama ba, Lu? Maraming salamat po. Tutulungan kita? Ang bait talaga ni Supervisor Cruz sa'yo. Uy, bilisan natin. Sa simpleng bagay lang, nabili ka na. Itigil muna ang gawain. Dahil sa disenyo ni Mary Lou, napansin ng Garcia Fashion at nakipag-ugnayan sa amin para sa malaking order. Desisyon ng kumpanya, bigyan si Mary Lou ng sariling kwarto. Ang galing mo! Walang hiya. Bakit siya? Boss Reyes, hindi mo na kailangan alagaan ako dahil buntis. Okay lang ang dati kong kwarto. Overthink ka ba, Miss Santos? Paano ako hindi mag-overthink? Kanya? Ganon ba? Sabihin mo, Miss Santos. Huwag kang mag-alala. Deserve mo lahat ng ito. Kahit silang nasa lugar mo, makukuha din nila. Boss Reyes, alis na po ako. Parang ayaw niyang tanggapin. Gusto ba niyang iwasan ako? Talaga bang kwartal ito? Anak, magsisikap ng husto si nanay para mabigyan kayo ng masarap na pagkain. Lu! Ito ba talaga ang Chic Manila? Wow! May Miracle Essence pa! May Regina Premium Bandage pa! Ang halaga nito, libo-libo na. Ang bait ng kumpanya sa'yo. Mahal pala ito. Kung gusto mo, pwede mong gamitin. Totoong pwede? Salamat, Lu! Ang lambot ng kama mo. May cherries pa. Alam ko tong brand na to. Ang cherries na to, isang piraso, 100. Isang piraso, 100. Mahal pala. Ang swerte mo naman. Marami pa sa ref. Wow, imported lahat. Kung gusto mo, kain tayo. Dalawa lang ang kakainin ko. May sariling banyo ka pa? Sa shower ng factory, isang beses lang sa isang linggo. Gabi na lang, pwede ba akong maligo dito? Siyempre pwede. Yehey, Lu!
Pwede pa ba akong kumain ng isa? Sige. Para sa'yo lahat. Kain tayo! Walang alam na probinsyana. Kitang-kitang yabang mo. Lu, tubig mo. Kuya Ramon, may lahat sa bagong kwarto ko. Hindi mo na kailangan dalhan ako. Uuwi ka na lang. Ganun ba? Oo nga. Lu, alam ko mahilig ka sa prutas. Here, kainin mo to at tupa. Kuya Ramon, marami akong pagkain. Uuwi mo na lang to. Lu, Magpahinga muna kayo. Ngayon, may handa kaming afternoon snacks. Wow! Wow! May afternoon tea na tayo! Okay, tara na! Wow! Mary Lou, bakit hindi ka sumama sa kanila? Gusto mo ba ako maging bita sa'yo? Hindi po, Boss Reyes. Kailangan ko papunta po siya ng trabaho. Walang problema. Ako mismo ang mapapakain. Masarap pa? Kung masarap, kumain ka pa. Huwag na po, Boss Reyes. Sasama na lang po ako sa kanila. Joel! Joel! Kain tayo! Ang sarap nito! Bakit takbo agad pag nakikita ako? Supervisor Cruz! Lou. Supervisor Cruz, sabi na ko tayo. Bye! Lu, tara hatid kita. Magbilyag na yun. Mac Billiard? Wow! Ang galing ni Supervisor Cruz! Gusto mo? Kuya Ramon, hindi ako marunong. Walang problema, ituro ko. Halika. Ituturo ko sa'yo. Ilagay mo ang kamay mo dito. Pasensya na, nagkamali lang. Bakit nandito si Boss Reyes? Bakit? Ang buong gusali, pag-aari ni Boss Reyes. Wow! Ikaw? Ako? Gusto mong matuto? Ako. Tuturuan kita. Mr. Reyes, nakaupo ka sa akin. Kung hindi malapit, paano matututo? Dalawa. Isa. Huwag madaliin. Hindi pa tapos. Masakit ang tiyang ko. Lu. Mayabang lang ba sila? Si Marilu ay akin. Boss Reyes, Miss Santos, nasa dorm na po tayo. Uwiin mo ang gamit mo. Sumunod sa doktora.
Inumin ang gamot. Okay, ihinto mo lang ako dito. May susundo sa akin si Kuya Ramon. Huwag mong banggitin siya sa harap ko. Alam ko na maalaga si Boss Reyes. Ngunit, hindi ko pwedeng sumakay lang ng libre. Sino nagsabi na libre? Okay lang sa akin. Nabayaran mo ako sa ibang paraan. Oh no, nakita ko na naman ang hindi dapat makita. Boss Reyes, aalis na po ako. Si Marilu bumaba sa sasakyan ni Boss Reyes. Parang ang babaeng ito, hindi na dapat manatili. Boss Reyes, parang hindi tama ang ginawa natin. Si Miss Santos, may boyfriend din. Di ko rin alam kung bakit. Hindi ko mapigilan. Sa susunod, tulungan mo akong pigilan. Narinig mo ba? Boss Reyes, mabilis ka kasing kumilos. Hindi ako makasunod. Masaya ka sa halit. Pinutol ko pa. Patay na ako nito. Para sa'yo, magandang performance mo. Regalo ng kumpanya ang bagong makina. Huwag na lang po. Okay pa naman po yung dati kong makina. Gamitin mo na lang. Gusto mong ipahiya si Manager Santos? Okay po. Salamat po sa kumpanya. Ang tama mo naman! Bagong dating pa lang, sinira mo na! Normal lang ang ginawa ko. May sira ang makina. Imported ito! Milyon ang halaga! Sinasabi mong may sira ito? Ang mahal nito? Hindi pwedeng walang bayad. Papusing siya. Diba? Tama, bayaran mo. Kung hindi, umalis ka na. Sino man gamit, masisira din. Lo, mapupansinin. Puntahan natin ang ospital. Sinira niyo ang gamit ng kumpanya! Gusto niyo lang umalis? Kung ipagpatuloy mong pahirapan si Lu, magwe-welga kami. Wala akong pakialam. Sa huli, kayong dalawa, magkakasama na umalis. Walang hiya ka! Sino kayo sa tingin nyo? Uutusan ko kayong tanggalin na yan mismo! Wala kang magagawa. Okay lang ako. Paano ko kayo pababayaan? Kung hindi dahil sa inyo, hindi ako makapagpaligo ng mainit na tubig. Sa loob ng 3 araw, kung hindi mababayaran, umalis ka! Kung sino man ang magtanggol sa kanya, agad na matatanggal! Huwag niyo siyang pahirapan. Babayaran ko ang pera. Boss Reyes, parang nasira ni Miss Santos ang imported na makina. Pinapabayad siya ni Assistant Manager de la Cruz. Huwag mong pansinin. Hiyos lang. Walang bibig si Marilu. Baka gusto niya si Miss Santos ang humingi ng pera sa inyo. Alam mo na lang, ha? Sa tingin ko ngayon, nasa ospital na si Miss Santos. Ospital? Hatu Sebe, ang tagal naman maghintay. Miss Santos po ba kayo? Opo. Congratulations! You won our VIP pass. No need to queue. Follow me. Hala, totoo po? Wow, Lu, napakaswerte mo. Last time, naghintay ako buong araw. Direktor, kailan magaling ang sugat ko? Okay, huwag kang mag-alala. Walang maiwang peklat. Hindi ako nag-aalala sa peklat. Kailan ako makakapagtrabaho ulit? Malapit na. Direktor, mahal ba ang konsultasyon? Miss Santos, ikaw ay nakakwalify sa VIP package. Walang bayad ang gamutan. Kailangan lang magbayad ng 10 piso para sa serbisyo. 6 piso lang? Lu, napakaswerte mo. Pwede ka nang tumaya sa loto. Baka si Boss Reyes ang tumulong. Impossible. Siya yung malaking boss. Bakit siya mag-aaksaya ng oras? Lu, kahit ipagbili ko lahat para lang makapagbigay ng pera sa ATM ko. 30K na lang. Tanggapin mo muna. Kuya Ramon, huwag na. Huwag mo na akong abalahin. Walang problema, Lu. Kahit ma-fire ka sa factory, ako ang mag-aalaga sa'yo. Handa ako mamatay para sa'yo. Tanggapin mo. Kuya Ramon, huwag na. Salamat sa kabutihan mo. Aalis na ako. Siya ay matapang. Hindi niya tatanggapin ng pera. Kahit anong gawin mo, ang gusto ko lang, mawala ang bata.
Huwag kang mag-alala. Kung magkangkang umalis, gagawin kong mas masahol pa sa kamatayan. Boss Reyes, nandito na si Miss Santos. Okay. Boss Reyes, ang report na hinihingi nyo, inilagay ko na po dito. Okay, ilagay mo na lang. Hey, may iba ka pa bang kailangan? Wala po. Wala talaga? Kailangan daw meron. Bigyan kita ng pagkakataon. Wala talaga kayong ibang kailangan. Boss Reyes, kung wala na pong iba, umalis na po ako. Ano nangyari sa kamay mo? Boss Reyes, babayaran ko po ang makina. Huwag niyo po akong tanggalin. Narinig ko sa factory. May isang makina na. 100K ang halaga, sira. Kayong pala ang may gawa. Boss Reyes, hindi ko sinasadya. Paano ko malalaman kung sinasadya mo ba? Paano mo ako babayaran? Boss Reyes. Boss Reyes, si Mary Lou, nasira ang bagong makina ng factory. Mayabang pa. Dapat bukay parusahan siya. Dapat talaga siyang parusahan. Huwag kang mag-alala. Di ko siya papayagang makaligtas. May iba ka pa bang sasabihin? Sa susunod, walang permiso ko. Huwag kang basta-basta pumasok dito. Umalis ka na. Sunod pa rin si Boss Reyes sa akin. Marilu, tapos ka na. Boss Reyes, alis na po ako. Kunin mo ito. Para sa ngayon, gamitin mo muna. Parang handa na ito. Maraming salamat, Boss Reyes. Babayaran ko po ito. Ganon lang basta-basta mong kukunin? Paano mo mabayaran? Sabi mo, paano mo babayaran? Ako. Okay, 10% na ang nabayad mo. Salamat, Boss Reyes. Ipababa mo. Ang gusot na ito, sagot ng factory. Walang babayaran ang empleyado. Oh. Mag-ingat kayo. Bagong damit ito. Alamin ang disenyo. Nakuha ko na ang pera. Para sa'yo. Ano? Nakuha niya ang pera? Hindi ko tatanggapin. Hindi ko alam kung saan galing. Pinabayaran mo, binayaran ko. Gusto mo pa ba? May ipapaalam ako. Mula ngayon, kung may masira ulit na makina, katulad kahapon, Pinansin pa ni Boss Reyes. Patay ka na. responsibilidad ng factory, walang babayaran. Marilu, ang pinsala mo kahapon, babayaran namin. At desisyon ng kumpanya, ilipat ka sa design department. Buong araw, pwede ka mag-report. Totoong po ba? Salamat po! Joey. Magtulungan, ipaglaban ang tama, ito ay tradisyon ng ating lahi. Kailangan ng factory ng mga empleyadong tulad niya, kaya desisyon ng management, bigyan si Ms. Ramos ng bonus. Wow! Hindi! Bakit sila may bonus? Kami nagsisipag tipin! Tama! May problema ka? Desisyon ito ng Board of Directors. Uwi na at magtrabaho. Umalis na naman siya. Hindi na ako magkakamali.
Sa pagkakataong ito, sisiguraduhin kong siya at ang bata sa kanyang tiyan ay masunog sa apoy. Buti na lang, bumili ako ng smart lock galing Alemanya. Hanggat hindi siya makalabas, sa bilis ng apoy, mabilis na siyang mapapatay. May sunog! Sunog ng dormitoryo! Si Miss Santos hindi pa lumalabas! Ano? Bakit wala siya? Nasaan si Mary Lou? Ano to amoy? Sunog! Boss Reyes, wag po! Kung may mangyari sa inyo, paano ko ipapaliwanag kay Donya? Alam nyo, kung siya ay mamatay, lahat kayo sasama sa kanya. Hanapin nyo! Huwag na magdulot ng pinsala kay Boss Reyes. May ganong mabuting amo, bilang empleyado, gagawin ko ang lahat para sa kanya. Tulong! Tulong! Lou, ikaw ba yan? Kuya Ramon, nandito ako, kuya. Kung maghintay pa ako, baka hindi na ako makalabas. Hintay ka lang. Kapag nakalabas ako, ipapaligtas kita. Kuya Ramon. Ano gagawin ko? Nakakandado ang pinto. Hindi na ba ako makakalabas? Nasaan si Mary Lou? Hindi ako makahinga. Baby, pasensya na kayo. Hindi ko kayo mailalabas. Puti ka! Bakit ikaw nakalabas pero siya hindi? Umalis ka! Boss Reyes! Lola, pinagsisisihan ko lang na hindi kita maasikaso. Tsaka ang hirap ng anak ko. Lou! Marilu! Boss Reyes, nasa loob siya. Bakit ka ganyan? Ang iyong kalusugan ang pinakamahalaga. Ang gwapo niya! Lou. Lou, alam ko hindi ka magpapahamak. May mukha ka pang lumapit. Hindi ba sinabi ko sa'yo, kung hindi mo sila maprotektahan, umalis ka sa harapan ko? Tama na! Marilu, sa sitwasyon nito, ipinagtatanggol mo pa siya. Hindi siya. Hindi kami magkamag-anak. Hindi mo kailangang iligtas ako. Hindi kayo magkamag-anak. Hindi ba siyang ama ng bata? Hindi siya ang ama ng bata. Boss Reyes, nagkakamali ka. Ano nangyari yan? Sino ang ama ng bata? Ang ama ng bata, iniwan niya ako. Sino siya? Pumunta siya sa ibang bansa. Oh, pumunta siya sa ibang bansa. Marilu, bulag ka ba? Bakit mo pinili ang lalaking yan?
Boss Reyes, sabi ng doktor, may hypoglycemia si Miss Santos. Kailangan niya ng maraming matamis. Para kay Miss Santos, ang mga matamis na ito, Kain na. Lahat para sa'yo. Ano ito? Masarap talaga. pinabili lang kaninang umaga sa Royal Orchard sa Timog, Thailand. Bawat isa ay pinipitas ng espesyalista para maganda ang hugis at kulay ginto. Pinag-iingatan talaga ang pinakamaganda. Sa sandaling mapitas, agad ipinadala sa eroplano para makuha niya ito sa pinakabago nitong estado. Pinadala sa eroplano? Sobrang luho naman. Luho? Hindi. Mary Lou, bakit ka nagpadalos-dalos na yon? Paano kung nasaktan ka? Gusto ko lang mabawasan ang iyong pagkalugi. Pasensya na, Boss Reyes. Pasensya na sa abala. Mary Lou, huling sabi ko na. Sa aking pabrika, hindi naman titigil pag wala ka. At babala lang, huwag ka na magpakitang gilas. Narinig mo ba? Opo, Boss Reyes. Ang dumi-dumi mo. Ako, kasente mga ako. Madumi. Pero kahit ganon, gusto ko pa rin. Anong ginagawa nyo? Alis. Ganyan nyo ba tratuhin ng bisita? Prinsipe, ayaw niya kaming gumalaw. Gusto niyang magluto ng almusal. Oo, hindi namin nakalain na si Miss Santos. Mas maaga pa kaming gumising. Sinabihan niyang huwag kayong gumalaw, kaya hindi kayo gumawa ng kahit ano. Hey, huwag mo sisihin sila. Diba sinabi ko kahapon na mag-part-time dito? Lou, hindi pa bumubuti ang iyong kalagayan. Kailangan mong magpahinga. Hey, gusto ko lang may gawin. Hindi naman ako pwedeng manirahan lang. Walang problema. Simula bata ako, gumigising ako para magluto. Linilinis ko ang bakuran, pinapakain ko ang baboy at pato. Hindi ko akalain na napagdaanan niya ang lahat. Suka mo. Lou, sa Pamilya Reyes, walang kailangan mong gawin. Magpahinga ka lang. Hindi naman pwedeng kumain lang ako dito. Maliban na lang. Gusto mong gawin pang iba? Huwa! Mula ngayon, si Mary Lou dito, tutulungan bilang Mrs. Reyes. Narinig nyo? Apo? Prinsipe? Nandito na. Halika, umupo at kumain. Hindi ko akalain na makakain ako ng ganito, karaming pagkain. Dahan-dahan. Lou, mula ngayon, huwag ka na matrabaho sa factory. Magpahinga ka muna. Boss Reyes, okay na ako. Bukas pwede na ako magtrabaho. Anong ibig mo sabihin? Hindi na ako pinapakinggan? O sa tingin mo, ang malaking factory na to, hindi tatakbo kung wala ka? Sige. Magpahinga muna ako. Natatakot ako na walang kita. Boss Reyes, nandito na po ang dietitian. Okay, wala ngayon. Siya na ang bahala sa iyong pagkain. Opo, Boss Reyes. Ang bait niya naman! Para sa mga bata, kailangan kong tanggapin? Boss Reyes, napakabait mong amo. Salamat po. Hindi pa ba niya alam na hindi lang dahil sa empleyado? Bagaman, may naiambag ako. Pero ang amo na ganito, bihira lang. Kailangan kong magtrabaho ng maayos para hindi siya magsisi. Umalis ka na? Bigyan kita ng 1,000,000. Pwede mong dalhin si Mary Lou at lumipad na. Sure win ito. Hindi ko dapat palampasin. Huwag kang mag-alala. Gagawin ko ito.
Para sa mga bata, ako nang gagawa ng aerobics. Sundin ng doktor para maganda ang sirkulasyon. Madali lang pala ang prenatal yoga. Okay, pupunta ako. Lou. Kuya Ramon. Bakit ka nandito? Kausapin ko si Boss Reyes. At dumalaw din. Hindi ko sasabihin kung paano ako pumasok. Alis na ako. Lou, galit ka pa ba sa akin? Kuya Ramon, wala akong karapatan magalit. Bitawan mo ako. Lou, pakinig sa akin. Pakinggan mo ako. Bitawan mo ako! Hey, huwag kang umalis! Sinagawa mo? Sumunod ka. Maging mabait ako. Kuya Ramon, may bata ako sa tiyan! May bata, ha? Okay, pag nakuha ko ang pera, mag-anak tayo ng marami. Ikaw! Sira niyo ang paa niya. Huwag niyo nang ipakita sa akin. Hindi. Mainit ako. Nilasong ka. Hey, huwag umalis. Marilu, nilason ka. Huwag ganyan. Marilu, huwag! Marilu. Hindi. Masakit. Tulong. Sige. Sana hindi ka magsisipagising. Huwag. Huli na ang lahat. Kahapon? Nangyari na naman. Kahapon, nakita na naman kami. Ang lalaking to, parang nagbakasyon ba siya? Paano ako makikita ng tao? Boss Reyes, ang bagong resulta ng check-up ni Miss Santos, nandito na po. Mas matatag na ang posisyon ng sanggol. Normal lahat sa katawan. Parang ang daming ehersisyo. Talagang nakakatulong sa katawan. Pwede ka na. Pwede na ba akong pumasok? Maghihiwalay kami. Masaya ba siya? Sige, sasamahan kita. Hindi naman. Baka magkaroon ng maling impresyon. Sige, mula ngayon, maghahanda ako ng driver at sasakyan para sunduin ka araw-araw. Hindi na. Okay lang ako sa boss. Marilu, kung ayaw mong ma-fired, mas mabuting matiis ka na lang. Sige.
May patakaran ang factory. Ang lahat ay dapat sumali. Ang hindi sumunod, agad matatanggal. Lu, sobrang bastos to. Buntis ka pa naman. Paano ka makakasali? Okay lang siguro. Sabi ng doktor, matatag na ang sanggol. Okay lang siguro magkaunting ehersisyo. May premyo pa ang first place. Pwede to? Kaya, cheerleading? Bigay mo sa akin. Bigay mo sa akin. Kailangan ng lakas sa sprint. Ganitong matinding ersisyo, hindi ko maniwala na buntis ka, makakaya. Taunang palaro ng elegant na pero ay magsisimula na. Papangka tayo sa pula, dilaw, asul at nila. Una sa lahat, ang cheerleading. Ang sexy ni Mary Lou. Maraming nagsasabi na buntis siya. Siguro, siya isang din. Sumagat! Siya ba'y pwede ninyong usgahan? Buti hindi narinig ni Boss Reyes. Ang nagwagi sa cheerleading ay si Mary Lou Santos. Lu, ang galing natin! Kitang-kita ako na hindi ka makatawa. Sunod na ay 4x400 relay race para sa Red Team, Grace, Vivian, Jenny, at Mary Lou. Ang tanga niya. Nalimod ba siya? Buntis pa siya? Tumatakbo pa? Bakit nandito ang pangalan ko? Anong hinihintay mo? Naghihintay na kami. Meron tayong kasamang walang teamwork. Mapapahiya lang tayo. Siguro siyang may gawa nito. Nayong nandito na. Kailangan tayo magtulungan at gawin ang lahat para manalo. Huwag kang maging pabigat. Hindi ako magiging pabigat. Kung ganoon, si Marilu na ang mag-take na ika-4 na relay. Ikaw naman ay probinsyana. Mas magaling sa sports. Kung hindi lang ako buntis, sa bilis ko dati, walang sinuman ang makakahabol sa akin. Ang tangga mo! Kung hindi kaya, huwag kang lumabas at magpahiya. Bumangon ka at takbo! Huwag kang pabigat! Tama! Pinapahayag ko na ang Team Pula ang nanalo! Ang mga manlalaro ay makakatanggap ng magandang regalo! Wow! Wow! Nanalo kami! Boss Reyes, pasensya na. Masaya lang ako kanina. Ako muna. Ginamit mo lang ako, tapos itatapon na. Ako. Walang hiya ka. Nakakuha ka na naman ng atensyon. Patayin kita. Marilu, hindi mo ba alam ang kalagayan ng katawan mo? Hindi ka pwedeng mapalaro. Bakit ka sumali sa takbuhan na yun? Sorry, alam ko na. Mag-iingat na ako. Huwag kang mag-alala. Kahit may mangyari sa akin dito, hindi ko ito gagamitin para ma-extort ng pera. Sa huli, takot ka lang na sabihin ko mang-extort ka.
Ito ba yung strawberry cake? Opo, alam ni Boss Reyes na gusto nyo, kaya inutusan niya po. Pwede ko ba kainin? Pwede ko na ba kainin? Hari ka. Kai. Miss Santos, ito po galing kay Boss Reyes. Pinagawa po sa sukat nyo at limited edition po. Wow! Wag. Itapon niyo na lang, kaya ko naman gumawa ng damit. Bakit? Ayaw mo. Sige, itapon na lang. Sayang naman itapon. Itago na lang. Pero sa susunod, wag kang bibili ng damit para sa akin. Pwede, pero alalahanin mo sumunod. Huwag na magpakitang gilas. Kung hindi, bibigyan kita araw-araw. Last chance na to. Kung magawa mo, gagawan ko ng paraan para ma-promote tatay mo at ikaw ang maging manager. Salamat, ate. Sa pagkakataong ito, sigurado akong magagawa ko. Marilu, babaeng to. Huwag kang makialam sa negosyo namin. Hindi kita titigilan hanggang hindi ka mamatay. Masama ang daan na yon. Hindi nakarating ang mga kargador. Kailangan nating magkarga. Maraming kargamento. Kami mga babae, hanggang kailan kami magkarga? Grupo 1, Area 1. Grupo 2, Area 2. Grupo 3, Area 3. Oy, pwede mo makatuwiran? Ang grupo T nasa biyahe. Sino lang ang natira? Siya lang mag-isa. Paano niya mabubuhat lahat? Hindi kaya. Umalis ka. Masama loob mo para sa kanya? Tulungan mo siya. Walang kwenta makipag-away. Mayaman at may kapangyarihan sila. Kung hindi tayo sumunod, baka tayo lahat matanggal. Hindi pwede mang-api dahil mayaman. Para mabuhay sa factory, kailangan mapagod. Kung may magrereklamo pa, wala kayong sweldo ngayong buwan. Bakit nakatayo lang? Magtrabaho na kayo. Huwag mo na akong tulungan. Magtrabaho ka na. Huwag mo na ako alalahanin. Parang malakas ka naman. Magtrabaho ka lang ng magtrabaho. Pwede. Ngunit, sumunod ka sa akin. Huwag ka nang magpakitang gilas. Kung hindi, bilhan kita araw-araw. Hindi naman ito pagpakitang gilas. Walang problema. Sanay na ako sa ganitong trabaho. Bakit ang lakas ng babaeng to? Walang epekto sa kanya. May tao ba? Tulong naman po. Ako. Masakit ang tiyan ko. No? Lo? Anong nangyari? Ang dami mong dugo. Tatawagan kita ng ambulansya. Huwag tumawag ng ambulansya! Kung may ambulansya sa harap, malaking gulo yan. Kung mangyari, ang Stockman Reyes, maapektuhan yan. Walang hiya. Kung mawala ang anak mo, tingnan natin kung papansinin ka pa ni Boss Reyes. Buong buhay yung nakataya! Hanggang kayong umalis! Sino ba ang nakakalang kung nagpapanggap lang siya para manloko ng factory? Bago natin malaman ng totoo, walang makakakuha sa kanya. Hindi ako nanloko ng pera. Pakawalan niyo na ako. Tulong po sa anak ko. Ang mga katulad mo, marami na ako nakita. Yung huli na taga-baryo, ganito din ginawa. Pinohospital ng factory, pero nilokohan pa kami. Ang mga taga-baryo na probinsyano, gusto nila manloko. Mag-ingat kayo, baka maloko nyo. Sa sunog dati, si Marilu ang nagligtas ng buong factory. Bakit kayo nagsasalita ng ganyan? Anong mangyayari sa kanya? Siguro napapanggap lang. Walang awa ba kayo? Bakit kayo nakatayo lang? Walang trabaho. Huwag kang magpanggap na patay. Ilang minuto ka pa matutulog? Wala nang bata mo ngayon. Bukas, pagiging mayaman na kami. Hindi nyo ayusin! Hahanapin ko ang nakakapag-ayos! Para lang dito istorbo mo, boss. Kung malaman ni Boss Reyes, sisira niya ang buong factory at lahat tayo mapapahamak. Ako ang boss mo ngayon. Grace, bigyan siya ng leksyon para malaman niya ang totoo. suntukin niyo siya.
Anong gagawin ko? Masakit ang tiyan. Pakawalan niyo kami. Ang dami na niyang dugo na nawala. Huwag yun na niyang pagpaliban. Kung magpatuloy ito, mapapahamak ang kanyang matres. Ang makialam pa, agad tanggalin. Sana mawala ang kanyang matres para siya hindi na makabuntis. Kahit ma-fired, hindi namin pwedeng hayaan siyang mamatay. Uy, kayong mga ito. Mas mababa pa sa machine, mura lang kayo. May tapang pa magsalita. May sira, pwedeng ayusin. Kayo? Walang kwenta, palitan. May pila naman sa labas. Marami namang gustong pumasok. Joel, alam ko tatay mo. Maraming utang sa sugal, di ba? Ang gamot ng nanay mo, nakaipon na ba? Ang kapatid mo ba nag-iipon pa para magpakasal? Sa mundong ito, may pera at koneksyon, maari kang maghari. Kayong mga walang kwentang probinsyano, ang lugar nyo ay sa ilalim. Kung mawala ka sa trabahong ito, ano mangyayari sa pamilya mo? Gusto mo bang kumain ng Pinapayuhan kita, huwag kang makialam. Joe, babala lang. Kung makialam ka pa, patayin kita, puta! Sino ang may tapang? Boss Reyes, bakit po kaya narito? Boss Reyes, tinutulungan namin pagsabihan ng mga probinsyano. Si ay sinadya ang pabagsak at pag-arte para mga extort ng pera. Pinakamabilis sa ospital. Opo, Boss Reyes. Agad ko ipablak ng kalsada. Sabi ko na nga, alagaan ng empleyado, kalusugan ng una, para lang sa kita ng pabrika, may pansariling interes kayo. Ako. Magsalita ka pa, papatayin kita. Ang lahat ng sumira sa kanya, walang makakatakas sa akin. Boss Reyes. Mapahinga ka. Hindi pa gumaling ang katawan mo. Huwag kang gumalaw. Huwag kang mag-alala. Na-save ang bata. Ngunit, kung mangyari ulit ang ganitong pangyayari, kahit anong ospital, hindi ka nila maliligtas. Pasensya na, boss. Sa nangyari? Huwag ka na. Pumasok ulit. Ha? Papatawanan niya ako? Sabi niyo, sino ang utos? Hindi. Hindi ko pwede idamay si Vivian. Kung hindi, hindi niya titigilan ng aking kapatid. Boss Reyes, walang nag-utos. Nalimutan ko lang ang sarili. Nagsisisi na po ako, Boss Reyes. Boss Reyes, nagsisisi na po ako. Hindi na po maulit. Asahan niyo na. Huwag po, Boss Reyes! Marilu, hindi ba sinabi ko magpahinga ka? Boss Reyes, bigyan niyo po ako ng isa pang pagkakataon. Pinapangako ko hindi na mauulit ang mga nangyari kahapon. Gagawin ko ang lahat. Marilu, bakit ka kinakabahan? Hindi naman ikaw may kasalanan. So, hindi na po ako matatanggal? Basta magpagaling ka, mas importante pa... Utang na loob mo, babayaran ko pa rin. Hindi ako pwedeng mapalamon lang dito. Yung sinabi ko sa'yo dati, yung part-time sa bahay, ano na ang decision mo? Sa bahay? Hindi pwede. So, Pero pwede ka gumawa ng iba. ano? Gawin ito. Idihalik, idilinggo. Dua halik, dua linggo. Timahalik. Isa lang. Sige, isa lang. Boss Reyes, ang Santiago Group, brand design bidding sa katapusan ng buwan. Proposal po. Anong tinitingnan mo? Wala kang pakialam. Mag-focus ka sa design. Ay, Boss Reyes. Okay na, sa'yo na ang proyekto. Mula ngayon, ito na ang opisina mo. Salamat, Boss Reyes. Ipapasa ko po ito. Walang problema. Para lang tayo naglalaro. Wait lang.
Hayaan na. Gusto niya. Hayaan siyang maglaro. Tingnan mo, ito ang pinakabagong design ko. Hindi ko akalain na galing pala siya. Wow, magandang design. May touch ng Baroque style. Magarbong pero simple. Maganda. Kung ilabas sa merkado, tiyak nakikita tayo. Salamat, Boss Reyes. Sa suporta mo, maabot ko ang pangarap ko. Boss Reyes, ito po ang hiningi nyo, profile ni Miss Santos. Nag-top siya sa International Art School, pero hindi siya nag-enroll. Sayang talaga. Para marating niya ito, siguradong nahirapan siya. Parang dati, underutilized siya. Saan ka pupunta? Bakit mainit ang room mo? Oy, sino napapawork sa'yo dito? Hay naku, inom na ng gamot at umuwi ka na. Umuwi ka at magpahinga. Yak, ang mapait ng gamot. Pwede mang hindi ko inumin. Simula bata, hindi ako umiinom ng gamot, pero kaya pa rin matrabaho. Gaano kahirap ang pinagdaanan niya? Pero sinabi ng doktor, nabuntis ka, kaya kailangan mong uminom. Pero ang mapait talaga nito. Alam kong ayaw mo na mapait. Kaya bago ako pumunta, nilagyan ko na ito ng kaunting asukal. May kalta sa sahod kung hindi ko inumin? Basta magpahinga ka at uminom ng gamot, bibigyan kita ng paid leave. Toto po, ang bait ninyo, boss. Oh, isa pa, may magandang balita. Naaprubahan na ang iyong proyekto. Next week na tayo magpe-present. Toto po, pwede ka na uminom ng gamot? Hindi mo inumin? Sige, huwag. Ma'am, ang profile ni Marilu. Isang probinsyana makipagkumpetensya sa akin? Sumunod ay ang Reyes Group ng Elegant Apparel. Magbigay ng talumpate si Designer Cecilia. Ang aking disenyo, bagay na din sa kanya. Pinuha ang kanyang gawa. Siya ay nasasaktan. Maraming salamat sa lahat ng bisita sa pagdalo sa bidding na ito. Magandang araw, aking karangalan na kumatawan sa aming kumpanya sa bidding na ito. Magkasama nating masaksihan sa pagitan ng sining at lakas ng kababaihan. Ang aking talumpate ay dito na nagtatapos. Maraming salamat sa pagdalo sa aking talumpate. Sana ay makakuha ng proyekto na ito. Ang iyong disenyo ay kakaiba. Pwede bang ikwento ang iyong inspirasyon? Ang aking inspirasyon ay mula sa kalikasan. Oo, kalikasan. Sa tingin mo, may market value ba ang iyong disenyo? Pati na rin, pwede bang ikwento ang core ng iyong brand? Ako, wala pa akong maisip. Paano ko malalaman? Wala kang masagot? Pila pang opya mo ba? Plagiarist, huwag ka nang magpahiya, baba ka na. Maganda ang disenyo, pero ang sagot mo ay pangit. Ako? Pumanhing po, sa Elegant Apparel Factory, may pagkakamali sa listahan ng kinatawan. Magpapadala ng bagong kinatawan para magsalita, si Miss Marilu Santos.
Magandang araw, ako si Mary Lou. Ako na po ang mapapakilala. Ang aming inspirasyon ay mula sa gabi ng paghuli ng fireflies. Ang secrets at embroidery ay parang fireflies na kumikislap sa pagbabago ng liwanag. Tapos na po ang aking talumpate. Salamat po. Ang pangit na disenyo na ito. Anong ipinagmamalaki mo? Salamat. Nagwakas na ang bidding. Salamat po. Mary Lou Santos ka, di ba? Oo. Gustong-gusto ko ang iyong disenyo. Ang Mendoza Group nagpatalo ng buong puso. Salamat po, Doña Mendoza. Saan kang universidad nag-aral ng disenyo? Ang galing mo. Ako, mahirap lang kami. Hindi ako nakapag-kolehiyo. Self-study lang ako. Sayang naman ang talento mong ito. Kung wala na pong iba, umalis na po ako. Sige. Bakit parang kilala ko itong batang ito? Ano? Hindi ko akalain ang kapal ng mukha niya. Wala ba siyang alam na engaged si Antonio sa amin? Totoo po, Tia. Simula na mabunti siya kay Boss Reyes, sobrang mayabang na siya at madalas pa para siyang asawa ni Boss. Nanay, pinapatagal ni Kuya ang engagement. Siguro dahil sa bata niya. Angel, huwag kang mag-alala. Patatanggalin ko ang bata niya. Hindi ko hahayaan na maghiwalay kayo. Walang hiya. Ilalaban mo ako. Wala kang karapatan sa kanya. Lou, ang galing mo. Ang bilis mo naging design director. Hindi naman. Swerteng-swerte lang. Miss Santos po ba? Bakit? Gusto kayong makausap ni Donya. Siya ba yung mabait na Donya? Walang sinuman ang nakapapaiyak kay Angel. Doña Mendoza, ano po ang kasalanan ko? Bakit po kayo ganito? Puntis ka kay Antonio. Nilabag mo ang engagement nila. Pinapanggap mo pa. Patayin niyo ang bata niya. Wait lang po! Doña Mendoza, nagkakamali po kayo! Paano ko magawang buntisin si Boss Reyes? Bigyan niyo pa ako ng lakas ng loob. Hindi ko pa rin magagawa! Hindi kay Antonio ang ipinabubuntis mo? Siyempre hindi po! Sa totoo lang, ang ama ng bata ay hindi asyano. Nang bago ako dito, gusto ko ipa-abort. Pero sabi ng doktor, kung ipa-abort ko, hindi na ako mabubuntis. Doña Mendoza, bakit ganito ang buhay ko? Bakit ka mayabang sa factory? At ang pag-aalaga ni Antonio? Ano ang dahilan? Ako po kasi, pinsan ni Miguel. Mapagmahal si boss, kaya ako pinatira. Mamaya, babayaran ko si Boss Reyes at ang kanyang mapapangasawa, si Miss Mendoza. Nakakamali ba kami sa kanya? Tama nga na itago ang tunay na ama. Kung hindi, marami pang gusto pumatay. Malis ka na. Wait lang. Kung malaman ko na niloloko mo ako, hindi kita mapapatawad. Opo. Buti na lang. Kung hindi ako magaling umarte, baka napatay na ako. Umalis na kayo. Opo! Nanay, niloko ka niya. Ang puta na yan at si Kuya Antonio, marami sa factory. Ang makapapatunay. Ngunit, ang tingin ko, ang kanyang kalagayan hindi peke. Nanay, hindi mo ba ipagpapalit ang kinabukasan ng anak mo? Hindi naman. Simula nang mawala si Baby Angel, ikaw na lang ang aking mahal na anak. Kung hindi ako makakasal kay Kuya Antonio, mas mabuti pang mamatay na lang ako. Opo, huwag kang magpapakamatay. Para sa'yo, handa akong gawin ang lahat. Itutulak ka ni nanay na ikasal kay Antonio. Tita, inaresto si tatay. Tulungan niyo kami. Hindi na ako maglilinis ng gulo nyo. Nagnakaw siya ng pondo, nagpanggap, may ebidensya, walang makakatulong sa kanya.
Ate, tulong po. Marami akong ginawa para sa'yo. Tulong mo lang ako bilang pasasalamat sa lahat ng ginawa ko. Pwede po ba? Walang kwenta! Di mo pa kayang talunin ng probinsyana? May mukha ka pang magpakitang gilas? Marilu, putang ina ka! Ikaw may gawa nito! Sa oras na ako, manager. Patay ka talaga! Tio Nestor, yung pinagawa ko kumusta na? Cecilia, ako ang nagpalaki sa'yo. Huwag kang mag-alala, ako na bahala. Alam ko na, mapagkakatiwalaan si Tio Nestor. Okay, lahat tahimik muna. Ina-announce ko ang resulta ng eleksyon para sa manager ng Elegant Apero. Ngayon, gamitin natin ang pinakamalakas na palakpakan para sa ating bagong manager, Marilu Santos. Wait lang. Bakit siya ang naging manager? Ako dapat ang pinakamahusay. Cecilia, babala lang. Huwag kang magulo dito. Si Marilu ay halos lahat bumoto. Ikaw, isa lang ang boto. Ano? Isa lang ang boto ko? Ha? Lolo mo, Lolo? Di ba sabi mo sunod sa'yo lahat? Walang iya! Pilit nilang binoto si Marilu. Ano ba magagawa ko? Huwag kang magyabang. Nagkamali lang sila sa relasyon ninyo ni Mr. Reyes, kaya kayo binoto. Kung hindi, ikaw na probinsyana, ano karapatan mong maging manager? Anong masama sa probinsyano? Nagsusumikap ako sa trabaho. Hindi ko iniisip gamitin ang mga diskarteng para umangat. Hindi magbabago na ikaw ay walang utak, walang pinag-aralan, at probinsyana. Hindi ka naniniwala? Tanungin mo sila. Sino sa amin ang mas magaling? Syempre, si Lou! Si Lou ang nakakuha ng malaking order dito. Anong nagawa mo? So, nakakuha ka ng order? Ano pinagmamalaki mo? Ako ay nag-aral sa Pransya. Ako lang ang makakapamuno sa Elegant Apparel. Huwag kang magyabang. Ang disenyo ni Lou ay nakikita ng lahat. Ikaw pa nag-aral sa abroad? Pinagnakaw mo lang. Pinangakong sa'yo. Ikaw! Kayo! Lahat ay binoto si Lou. Hindi ba ako mabait sa inyo? Ikaw na basta-basta na papakawala ng empleyado, paano maging manager? Ikaw ay bobo, makasarili, at walang responsibilidad. Hindi ka namin iboboto. Ikaw. Hindi siya karapat-dapat. Ako lang dapat ang manager. Manager Santos. Noyong ako ang manager, mula ngayon ay ipapatupad ko ang disiplina. Una kong gagawin ang tanggalin ang mga empleyadong walang moral tulad ni Cecilia. May lakas ka bang tanggalin ako? Ikaw na masamang babae! Halos! Wawalan ako ng trabaho! Hindi na kita matatakot! Gusto mo manakit, di ba? Na yon, mararanasan mo din. Ah! Huwag mo akong hawakan! Tama na! Ako ay kamag-anak ng Mendoza! Mag-ingat kayo! Patay na tatay mo. Sino mag-aalaga sa'yo? Walang makakapigil sa galit ko. Tama na! Congratulations, Manager Santos. Di ko akalain na ganito ka katapang. Parehas lang tayo. Mula ngayon, ito na ang iyong opisina. Nagtatrabaho ba ako o nag-enjoy lang ng buhay? Mula ngayon, kailangan ka mag-siesta araw-araw at 5 oras lang ang trabaho. Kung hindi, ipapawisik kita. May amo pa ba na ayaw magtrabaho ang empleyado? Opo, Boss Reyes. Papabilisin kong trabaho. Ang sofa at kama na ito ay ginawa para sa'yo. Masarap sa katawan, para sa iyong pahinga. Para sa akin o para sa iyo? Oo nga. Ang mga supplements na ito, kailangan mo kainin araw-araw. Narinig mo ba? Opo. Wala ka naman dito. Di mo makikita kung kinain ko. Huwag mo akalain na di ko alam ang iniisip mo. Huwag kang mag-asa na makakalusot. Ano po ibig sabihin? Hindi ko po naiintindihan. Binigyan kita ng personal na assistant. Mula ngayon, siya ang magbabantay sa'yo. Ano? May kalayaan pa ba ako? Magandang araw, Manager Santos. Ako po ang iyong personal assistant, Joy Santos. Mula ngayon, ako ang mag-aasikaso sa iyo. Opo, salamat po, Boss Reyes. Walang anuman. Huwag naman sana. 24 oras kang magbabantay. Pwede ka magpahinga. Magbakasyon ka muna. Hindi po, Manager Santos. Kailangan ko po kada oras i-report kay Boss Reyes ang status nyo.
Magandang hapon, manager. Oras na po ng iyong tanghalian. Manager, oras na para mag-snack. Manager, natrabaho na po kayo 1 oras at 13 minuto 36 na segundo. Sinunod po kayo kay Boss Reyes. Nag-overtime po kayo. Magpahinga po kayo. Mayroon akong robot na yaya. Boss Reyes! Uy, sa tingin mo, anong type ng ligawan ni Mary Lou? Siyempre, romantiko. Boss Reyes, isipin mo, kung isang babae pumasok sa isang kubo, balak niyang buksan ng ilaw. Pindutin lang ang boton, ang buong silid ay bituin, ang mga petal ay nagkalat. Anong babae ang hindi matutunaw? Uy, ang pangit na idea. Paano mo naisip yan? Anong tingin mo sa akin? Sige, isip pa ako. Sige, gawin na lang yan. Oh no, kung hindi matagumpay ang ligawan, ako ang masisisi. Anong hinihintay mo? Bilis. Ho? Boss Reyes, may kailangan po kayo? Buksan mo ang ilaw. Kuya Antonio. Kuya Antonio. Kuya Antonio, bukas na ang engagement natin. Ang partnership natin, pwede na ba natin pag-usapan? Bakit ka nandito? Kung wala na kayong kailangan, una na po ako. Wait lang. Ako... Ay, naku. May mas mahalaga pa ba sa ating dalawa? Walang utak ka talaga. Pinipilit mong maging third wheel. Pasensya na po, Miss Mendoza. May istorbo ko kayo. Ay, naku. Matagal na tayong di nakita. Wala pa ring anak? Kung ganyan ang bilis mo, siguradong marami ka ng anak. Matagal na tayong di nakita. Samahan mo naman ako. Bitiwan mo ako! Merlo! Bitiw! Gusto mo makipag-deal? Anong bargaining chip ang meron ka? No nasa factory, sa malaking paliguan, nakita ko si Mary Lou, ang pusong birthmark sa likod at burn scar. Sa aking investigasyon, natuklasan ko na siya ang nawawalang heiress na si Angel. Ano? Hindi naman ako greedy. Bigyan mo ako ng 100 milyon. Ipapangako kong mananahimik. Para lang sa disiguradong balita, bibigyan kita ng satots milyon. Paano ko malalaman kung nagsisinungaling ka? Hayaan mo si tita, ang magpatunay nito. Hikil! Di lang naman to. Bigyan kita ng pera. Miss Mendoza? Palayasin si Vivian sa mundong ito. Opo. Putang inang babae. Kung siya nga si Angel, hindi siya pwedeng mabuhay. Ang aming brand ay kinuha ang retro na disenyo, kabilang ang retro shoulder pads at ang waist cinching design kasamang pagkakasama ng top hat. Sa quarter na ito, inilabas namin ang asul, dilaw at champagne na pangunahing kulay. Sa damit naman, pinili namin ang trench coat design na bagay sa katawan ng mga asya ng babae. Ang presentation ay tapos na. Salamat po sa lahat. Designer Santos, gusto ko po ang inyong disenyo. Pwede po bang pirmahan niyo ako? Opo. Batang babae, nagustuhan kita sa unang tingin. Maganda ka, matalino, at may talento. Salamat po, Lola. Ako, wala akong postcard. May dala akong larawan. Oh, ikaw ang nasa larawan na ito. Pirmaan mo ito. Ang cute ng apo niyo. Ang batang ito, parang kilala ko. Kung sana ang apo ko ay makapang-asawa ng kagandahan at may talento. Uy,
Buti lang, tumawag ang apo ko. Sa wakas, tumawag ka. Narinig ko, kasama mo ang buntis. Hindi ba sa iyong bata? Pinapangaralan kita. Kung ipakakasalan mo ang babaeng ganyan. Ako, magpakamatay ako. Pasensya na. Wala kang kinabahan, di ba? Si Antonio talaga. Galit na galit ako. May babae siya na hindi karapat-dapat sa labas. Ma'am, itong resulta ng DNA ni Marilu at ni Donya. Ano? Nga si Angel Mendoza? Pumunta ka sa Baryo Maligaya. Tulungan mo ako sa isang bagay. Alalahanin mo, ipasa mo bukas ang proposal. Sa araw na yon, hindi tayo pwedeng absent. Pasensya, manager. Pupunta lang ako CR. Sige. Marilu! Bakit kayo nandito? Hindi ako uwi sa inyo. Walang hiya ka! Walang utang na loob! Pinapabayaan mo na ang mga magulang mo! Tiyo, huwag magpadalos-dalos! Huwag magpadalos-dalos! Huwag magdulot ng gulo! Ilagay mo muna ang kutsilyo! Sino ang may lakas ng loob? Kung hindi, papatayin ko kayo dito! Walang hiya! Buntis ka sa kapatid mo. Gusto mo pang mag-asawa ng mayaman at manloko ng tao. Walang hiya ka! Ano? Hingses, si Manager Santos? Kayo, bakit niyo ako minabastos? Saan namin ikinahiya ka? Pumunta ka sa lungsod, sa panlabas. May magandang trabaho. Sa gabi, nagtatrabaho ka sa bar bilang prostitute. Alam ng buong baryo. Palibasa si Manager Santos ay hindi rin mabuting tao. Kung alam ko lang na ganyan siya, hindi ko na pinigilan ng sarili. Manager, saang bar ka nag-prostitute? Babayaran kita ng malaki. Kung ipagpatuloy niyo to, ire-report ko kayo. Mag-report ka? Sa buhay mo, hindi mo na makikita si Lola Santos! Anong ginawa niyo kay Lola Santos? Kung gusto mong makita ang Lola, umuwi ka na at ikasal kay Mark! Saan ba talaga si Lola? Aray ko! Anong anak ang aking pinalaki? Sinaktan pa ang kanyang tunay na magulang! Si Manager Santos ay walang moral. Sinatan pa ang magulang. Walang utang na loob at walang moral na manager. Hindi namin siya kilala. Opo, paalisin siya sa factory. Dapat hindi siya binigyan ng boto. Sapat na. Hey, Lou. Sinatan mo sila? Hindi. Pinush ko lang sila. Huwag mo ulitin to. Pinukpok mo sila. Nasaktan ka rin. Sa mga bagay na to, hayaan mo na lang ako. Pinagtibay kita para lang magpatuloy ang lahi ng Santos. Ngayon, ikaw ay malaki na. Walang utang na loob. Binaliwala mo kami. Oh! Kailangan mong umuwi sa amin ngayon. Gusto niyong dalhin siya? Tanungin niyo muna ako. Gusto mo manatili si Lo, no? Sige, 500k ay kulang. Kailangan 1 million. Oh, 1 million. Kung hindi namin makuha ang 1 million ngayon, hindi kami aalis dito. Hindi ko sinabi ang totoo tungkol sa bata. Ang pamilya ko ay walang katapusan. Pwede. Papahiram ko kayo. Ngunit pirmahan muna ang kontrata. Sige. Kung may pera, pirmahan namin ang lahat. Hindi ko akalain na ang sira ulo na to. Makakakuha ng ganung kalaking pera. Tapos na. Bigyan na kami ng pera. Takot lang kayo. May buhay kumuha, walang buhay gastusin. Suntukin sila! Ay! Tulong! Wala na kami! Tulong! Pansinin ninyo. Tulong! Kung may magtangkang sa aking pabrika magkalat ng sismis, ito ang kainatman niya. Pitayin sila! Tulong! Akala ko, mahirap itong gawin. Pero, sinove niya lang sa isang salita. Masakit pa. Hindi naman.
Huwag mo nang ulitin to. Alalahanin mo. Marilu, ikaw ang aking limitasyon. Ginawa niya lahat to. Paano ko siya mababayaran? Ako, kailangan ko pupuntahan si Lola. Huwag kang mag-alala. Si Lola ay ligtas na. Akala ko, hindi na kita makikita. Lou, pina mo si Lola. Anak, matanda na si Lola. Wala na akong pakialam. Huwag kang magpakamatay para sa akin. Lola Santos, mag-usap kayo na maayos. Alis muna ako. Magtrabaho ka na. Wala akong problema. Lau, ang tungkol sa'yo, alam ko na lahat. Sabi mo sa Lola, ang bata sa tiyan mo, si Antonio ba ang ama? Alam ko, hindi mo ako maluloko. Hindi ko pa sinasabi sa kanya. Ay, ang buhay ninyong bata, hindi na ako makikialam. Ngunit, ang binata na ito, mapagkakatiwalaan. Sa hinaharap, siguradong magiging mabuting ama. Dati, matatakot madamay siya. Ngayon, ayos na lahat. Sasabihin ko ba sa kanya? Ang walang kwenta nga po ko. Sumakit ang ulo ko. Kailan ko makakahawap ng apo? Kaya, ang paulit-ulit mong pag-arte. Para lang magalit sa akin. Sino nang sabi? Mamatay na apo. Walang asawa. Kapag ako namatay, wala akong apo. Hindi ako makapahinga. Narinig mo na ba? Magpapakasal ang Reyes at Mendoza. Wow, President Reyes at si Angelica, ang ganda nilang magkasanga. Para talagang para sa isa't isa. Huwag na akong magdagdag ng problema. Ang hirap sa akin. Hindi tatanggapin ng pamilya Reyes ang 3 bata. Magtatrabaho ako ng maayos para mabuhay ang mga bata. Malaki na ang tulong niya. Wala na akong hinihiling pa. Mabuti yan. Uy, okay lang bang katawan mo? Okay lang. Gusto ko pang magprosige. Sa paglabas ng bata, makakalipat na ako. Ganon ba siya kabilis na umalis? Ikaw, ginagawa mo? Nandito pa si Lola. Natutulog na siya. Marilu, gusto mo bang umalis agad? Alam ko na mabait si Boss Reyes. Susuklian ko ang kabutihan mo. Sa pagkatapos mo matuto at lumipat na sa labas at magtrabaho sa mas magandang kumpanya, mahirap na makita ka kahit minsan lang. Hindi naman. Alam ko na ikakasal ka na. Kailangan ko na umiwas. Ganito pala ang kanyang iniisip. Si Angelica ba? Huwag ka mag-alala. Pinoproblema ko pa kung paano siya iwasan. Palaging sumusunod. Sa kanya, walang nararamdaman. Ikaw na lang ang pakasalan ko. Bibigyan kita ng 10 beses na sahod. May dahilan na para iwasan si Angelica. Hindi ako papayag. Huwag mo ako lokohin. Nakita kita dati kasama si Angelica sa opisina. Parang kayo naman ay magkasintahan. Nagsasilos ka? Hindi lang ako gustong maging kabit. Marilu, sino nagsabi na kabit ka? Boss Reyes, wala pa rin kami mahanap tungkol sa tunay na magulang ni Miss Santos. Magdagdag ng tao. Patuloy ang investigasyon. Kung makita ang tunay niyang magulang, sigurado masaya siya. Ah, Lola! What a coincidence! Mary Lou. May sakit ka?
Ayos lang ako. Anak, buntis ka? Oo. Bakit wala ang asawa mo? Buntis ka. Bakit nag-iisa ka lang? Wala akong asawa. Naintindihan ko. Nagkita ka ng malanding lalaki, no? Yung mga lalaking ganyan, dapat masunog ang lahat. Sa totoo lang, hindi naman siya masamang tao. Hindi, magkahiwalay kami. Okay lang din naman. Lola, pupunta lang ako sa CR. Ikaw na galing sa hirap. Puro lang pangarap. Sinabi ko na, hindi ko sisirain ang pagsasama ni na Miss Mendoza at Boss Reyes. Nakanyo pa rin ako pinipilit. Ang ginawa mong pangaakit, alam ng lahat. Paano ka pa magsisinungaling? Nanay, huwag ka na magpatalo. Huwag na natin siya hayaan. Angel, huwag kang mag-alala. Hindi naman siya anak ko. Deserve niya ang humadlang sa anak ko ay mamamatay. Hayaan mong tulungan kita. Uminom ka ng gamot na ito. Uminom! Uminom! Walang kaaway na. Kuya Antonio at Pamilya Mendoza ay akin na lamang. Nanay! Walang hiya ka? May lakas ka? Ngayong araw, ipapalaglag ko ang bastardo mong bata. Angelica! Sino ang may lakas? Lou! Tingnan mo na mabuti. Kinuha ito sa iyong opisina, ang resulta ng DNA. Mary Lou, ang inyong prinsesa, si Angel Mendoza. Mary Lou, ang aking baby angel! Hindi ko akalain. Ang gusto akong patayin ay ang aking tunay na ina. Baby Angel, nanay. Nagkamali, nanay. Ay naniwala sa tsismis ni Angelica. Kaya ako ginawa yon. Patawarin mo si nanay, ha? Hindi kang nanay ko. Dati hindi. At hindi rin ngayon. Baby Angel. Marilu, mula ngayon, kung ayaw mong kilalanin sila, hindi mo na kailangan. Ang pamilya Reyes ay laging nasa likod mo. Mula ngayon, ako at si Angelica Mendoza ay hindi na mag-fiancé. Mula ngayon, hiling ko sa inyo, huwag na kayong manggulo kay Marilu. Alam mo na, mata ka na si Marilu, si Baby Angel. Bakit mo ba saktan ng kapatid mo? Nanay, alam ko na mali ako. Hindi na ako magkakasala. Huli na. Walang utang ang Mendoza. Mula ngayon, wala ka ng koneksyon sa Mendoza. Huwag po, nanay. Hindi na ako makikipag-away sa kapatid ko. Ako, magiging mabait ako sa kapatid ko. Ilabas nyo ang babaeng ito! Huwag po, nanay. Hindi maliglan. Pasensya na po. Hindi na po ako magkakasala. Gamitin ang DNA ko at ang bata sa tiyan niya magpa-test ulit. Boss Reyes, nasa ganitong sitwasyon na kayo. Bakit pa kayo nag-aalangan? Smoke ka lang. Opo, ngayon na... Marilu, hindi ko hahayaan malaman ni Kuya Antonio. Pinahamak mo ako. Magbabayad ka sa akin. Marilu, huwag ka nang mag-iisa sa labas. Pasensya na. Ako'y mag-iingat na. Okay na. Hindi naman lahat kasalanan mo. Ako ang may kasalanan. Pinapagawa ko kay Miguel na magbigay ng bodyguard. Mula ngayon, sila ang magbabantay sa'yo. Huwag na talaga. Ako... Magre-reklamo ka. Nasa ospital tayo. Mag-ingat ka. Nakasala. Dapat may parusa. Marilu, huwag ka na mag-iisa sa labas. Narinig mo ba? Kung hindi, mag-aalala ko. Opo.
Boss Reyes. Hindi niya ako niloko. Hindi talaga akin ang bata. Hindi maniniwala si Kuya Antonio pag nakita ang fake report. Hindi na niya kayang magpakatulad pa. May pagkakataon talaga tayo. Hindi ko akalain na nasa katabing kwarto ka lang. Opo, Lola. Tingnan mo, ilang minuto lang akong umalis. Agad na dumating ang apo ko. Lola. Siya ang gusto ni Lola. Ang batang babae, si Miss Santos. Maganda, mabait, at matalino. Nakikita ko siya. Parang nakikita ko ang aking sarili nung bata pa. Langmala sa pag-ibig, nagkagusto sa playboy, nalagay sa sitwasyon na nabuntis siya. Ay, nakakalungkot. Lola, siya bang sinasabi mong inis na apo? Lola, paano ako naginis sa'yo? May mukha ka pang sabihin? Ikaw na matandang puno na hindi namumulaklak. Sa wakas ay namulaklak, pero ang napili mo ay buntis. Ilang beses ko sinabi, siya ay mapagsamantala, isang manluloko. Hindi ko siya papayagan mag-asawa sa pamilya Reyes. Ang loko, gusto pang maging ama ng bata. Diba nakakainis? Hindi ako ang tinutukoy niyang buntis. Lola, posible bang ang tinutukoy niyo na mandulokong babaeng iyon ay si Miss Santos na nasa harap niyo? Ang buntis mang iyon ay ang batang babae ko. Malapit ka ng mga anak? Sakit ang tiyan? Tawagin ng doktor. Doktor! Sino ang pamilya ni Marilu? Ako, po. Binabati kita. Triple. 2 lalaki at 1 babae. Ang mga bata, parang ikaw ng bata. Kahit ang birth mo ay pareho. Punta sa ospital ng pamilya Reyes at mapa-DNA ulit. Binabati ka, Boss Reyes! 99.99% match! Maganda! May tagapagmanana ang pamilya Reyes. Ikaw ang tagumpay ng pamilya Reyes. Mula ngayon, bigyan ng 10 billion cash, 50% ng Reyes shares. Huwag na po, hindi to po kailangan. Tanggapin mo na lang. Oo nga, kailangan kong maghanda para sa aking 3 mahal. Lola, baptismal. May 1 buwan pa, di ba? Ang binyag ng aking apo ay dapat maging malaki. Sumunod. Apo. Marilu, bakit mo ko itinago? Hindi tayo parehong klase. Hindi ko gusto na mapahama ka dahil sa amin. Kaya, gusto mong mag-isa, mong dalin lahat? Sanay na ako, walang problema. Kung malalaman ng lahat na sila ang iyong mga anak, marami ang maghahangad ng kanilang buhay. Huwag kang mag-alala, protektahan ko sila. Ang iba, hindi ko nahilingin. Marilu, mula ngayon, protektahan kita at sila. Hindi ka na mag-isa. Dalhin lahat, okay? Ikaw ang nagpalit ng DNA result. So what? Siya lang naman ay probinsyana. Anong magandang lahi niya? Kuya Antonio, hindi siya karapat-dapat sa'yo. Tayo ang para sa isa't isa. Paano ka nablakas loob? Sabihin na ang lahi ng Reyes ay hindi maganda. Ikaw na babae ay napakamalupit. Alam mo ang huling hatol. Ngayon, sasagutin natin ang lahat. Huwag naman! Kuya Antonio, nagkamali ako! Palalayain mo ako! Hay nako, pagkatapos ng panganganak, talagang lumaki ako. Tutulungan kita. Hay naku, kaya ko naman. Mag-asawa na tayo.
Bakit mahihain ka pa? Okay na. Mag-uumpisa ng pagdiriwang. Kumalis na tayo. Dalawang oras, sapat na. Sapat para saan? Pupuntahan ko ang mga bata. Hey, ngayon, ang mga bata ay aalagaan ng yaya. Eddie, anong gagawin mo? Hindi ka pupunta kahit saan. Halagaan mo lang ako. Dito daw tayo kakain, di ba? Bakit walang tao? Marilu, pati ang ilaw. Marilu, noon, marami akong utang sa iyo. Sa hinaharap, babayaran ko. Magpakasal tayo, Marilu. Ang pagod ko na. Bakit hindi pa tapos? Bilisan mo na! Okay lang. Basta naging successful. Kung hindi, kailangan ko ulit i-set up. Dati, akala ko, ang pag-ibig ay isang panaginip hanggang nakilala kita. Parang isang liwanag na nagbigay liwanag sa madilim kong mundo. Pinakita mo na, karapat-dapat din akong mahalin. Salamat. Pinaniwala mo ako na kahit gaano kaliit ang pangarap, ay karapat-dapat pang ipaglaban. Kahit gaano karaniwan ang buhay, pwede itong magbingning dahil sa pag-ibig. Sa hinaharap, tayo'y maglakbay, magtulungan, hanggang sa dulo.